China. Takot nga bang sakupin ang Pilipinas? Si Xi Jinping ay naghahanda sa digmaan kaugnay ng agawan sa teritoryo sa South China Sea. Hinimok niya ang kanyang mga militar na maghanda para sa military conflict. Hinimok ni Chinese President Xi Jinping ang militar ng China na maghanda para sa anyay military conflict sa dagat. Kung ikukumpara ang China sa Pilipinas, di hamak na mas malakas at maimpluwensya ang China, lalo na sa pandaigdigang usapin ng ekonomiya, militar at politika. Ang China ang pinakamayamang bansa sa buong Asia at pangalawa naman sa buong mundo. Ilang beses na rin ang pambubuling ginawa ng China sa West Philippine Sea. Marami na rin silang nagawang military base dito. Makailang ulit ang pampobomba ng water cannon sa Philippine Coast Guard. Pero sa kabila ng paninindak at paulit-ulit na panggigipit ng China sa ating bansa, bakit di nila magawang sakupin o digmain ang ating bansa? No ang pinangangambahan ng China sa pananakop? Sila ba ay natatakot? 5 dahilan kung bakit takot sakupin ng China ang Pilipinas. Yan ang ating aalamin. Number 5, malakas na kaalyado ng Pilipinas. Ang maipakita ang kapangyarihan at determinasyon ng China na masakop ang teritoryo sa paligid ng South China Sea ay magpapaangat ng kanilang imahe at impluwensya sa daigdig, partikular na sa kanilang kalaban, ang Amerika, bilang greatest nation of the world. Ngunit sa katunayan, ang Amerika ang pinakamalaking balakid sa ambisyon ng mga Chinese. At alam natin ang Amerika ang isa sa pangunahing kaalyado ng Pilipinas na kinabibilangan din ng Japan, Australia, South Korea, mga bansa sa ASEAN at iba pa. Ang Pilipinas at Amerika ay may pinirmahang Mutual Defense Treaty simula pa noong August 1951. Sa ilalim nito, parehong magtutulungan ang dalawang bansa na ipagtanggol ang isa't isa sakaling sakupin ng iba ang kani-kanilang teritoryo sa Pasipiko. Kaya hindi basta-basta na mapakialaman ng China ang Pilipinas dahil sa mga kaalyado nitong malalakas. Number 4, UNCLOS. Isa pa sa mga potensyal na dahilan kung bakit takot sakupin ng China ang Pilipinas dahil sa suporta ng United Nations at UNCLOS sa territorial claim ng Pilipinas kontra sa historical claim ng China sa karagatang sakop ng ating bansa. Ang UNCLOS o United Nations Convention on the Laws of the Sea, isang international group ng mga nagkakaisang bansa sa mundo na may layuning itatag ang mga batas at prinsipyo sa paggamit at pamamahala ng karagatan at mga yaman nito. Sa usapin ng agawan ng teritoryo, naghain ang Pilipinas ng kaso sa Permanent Court of Arbitration o PCA noong 2013 upang ipanawagan ang mga karapatan nito sa ilalim ng UNCLOS. At noong July 2016, nanalo ang Pilipinas sa International Tribunal para patunayan na ang West Philippine Sea ay sariling atin. Kaya kung magpupumilit ang China sa pag-angkin sa hindi naman kanila, hindi lang Pilipinas ang nababangga nila, pati ang samahan ng mga nagkakaisang bansa. Number 3, kulang sa karanasan sa digmaan ang China. Malakas ba sa digmaan ang China? Malakas lang yata silang magbenta ng made in China. Sa kasalukuyan, ang China ay pangatlo sa pinakamalakas na military sa buong mundo. Sila rin ang may pinakamaraming sundalo na mahigit sa 2 milyon ang military personnel. Pero sa kasaysayan, karamihan sa digmaan ay panay-talo ang China. Sa kasaysayan, tinalo ang kanilang milyong sundalo ng mga mandirigmang Mongols. Natalo rin sila ng mga Hapon sa First Sino-Japanese War at maging ng 900 na mga sundalong Pilipino ay hindi nakaligtas ang 40,000 na sundalong Chinese sa Battle of Yultong sa Korean War. Number 2, tuluyang pagbagsak ng ekonomiya ng China.
Kasalukuyang dumaranas ang China ng economic deflation. Nagko-collapse ang kanilang real estate market. Mataas ang labor cost at maraming investor ang umaalis. Tapos kung magsasagawa pa sila ng pakikipagdigma, ito ay napakagastos. Ang pandemya at mainit na tensyon ng China sa mga kalaban nitong bansa gaya ng Amerika, Japan, Pilipinas at Taiwan ang nagpapalala ng sitwasyon. Kaya kung sakali mang magsimula sila ng digmaan, ang kanilang budget sa military ay mauubos din. Kaya posibleng magpo-focus muna sila sa pagpapalakas ng kanilang technology platforms, electric vehicles, green energy. At para sa China, wala nang iba pang dapat gawin dahil nakukuha naman nila ang gusto nila. Nakapagpapatayo naman daw sila ng mga base militar kahit hindi nakikipagdigma. At ang ating number 1, ang pagsiklab ng World War III. Kung hindi mapigilan ang agawan, panggigipit at tensyon sa mga teritoryong pinag-aagawan, posible itong magresulta ng hindi lamang basta labanan, kundi napakatinding digmaan at posibleng magmitya ito sa ikatlong digmaang pandaigdig. Sa agawan ng teritoryo sa West Philippine Sea, hindi lamang China at Pilipinas ang involved sa issue, pati ang mga kaalyado nilang mga bansa. Kaya kung uminit ang tensyon, sobra na ang emosyon sa pinaglalabang lokasyon at magsimula ang digmaan, kakampi ang Amerika, Japan, Australia at iba pa sa Pilipinas. At posibleng kumampi naman sa China ang Russia, North Korea, Pakistan at iba pa. At kung maganap o sumiklab man ang sinasabing ikatlong digmaang pandaigdig, ano-ano ang mga posibleng mangyayari? Una, ang pinagmamalaki nilang mga advanced technology, massive troops at libo-libong mga drones ay gagamitin. At dahil high-tech ang mga drone, mas pulido ang pag-target nito sa mga kalaban. Bukod dyan, magkakaroon din ng biological warfare. Ang biological warfare ay paggamit ng mga nakalalasong chemicals, virus at nakakahawang sakit para tumapos ng buhay ng maraming tao. Ang ganitong sakit ay kayang makahawa ng wala pang isang araw sa buong syudad. Kaya nakakatakot at nakapangingilabot ang kaganapang ito. At kung sakaling nakaligtas ka man sa mga naunang posibleng mangyari, itong kasunod ay talaga namang sobrang tinti ang paggamit ng nuclear weapons. Noong 1945, ang Amerika ay nagpabagsak ng tig-isang atomic bomb sa Hiroshima at Nagasaki, Japan. Ang pagsabog na ito ay tumapos ng buhay ng daan-daang libo katao na halos ilang dekada din bago nakarecover ang mga syudad. Masasabi nating matindi ang pagsabog ng atomic bomb na ito sa mga syudad sa Japan. Pero paano na kaya ngayon na ilang dekada na ang nakalilipas? Siguradong mas malalakas at mas pinatindi ang mga nuclear weapons na naimbento ng mga bansa. Lalo na kapag kasing lakas ng char bomba ang pinasabog sa digmaan na mayroong 50 megatons. Hindi maganda ang digmaan, kaya dapat itong mapigilan dahil sa digmaan, walang panalo, lahat ay talo. Hindi lamang ekonomiya ang apektado ng ganitong kaguluhan dahil ang pinakatalunan ay ang mga inosenteng sibilyan. Sa tingin mo, ano ang dapat gawin ng pamahalaan ng Pilipinas para hindi na maulit ang pambubuli na ginagawa ng China sa Pilipinas? I-komento mo naman ito sa ibaba. Paki-like ang ating video, mag-subscribe, i-share mo na rin sa iba. Salamat at God bless.